Patay ang tatlong mangingisdang Pinoy nang salpukin ng isang dayuhang barko ang kanilang bangka di kalayuan sa Bajo de Masinloc. Naiuwi na rin ang kanilang mga labi sa kanilang pamilya. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas live mula sa Zambales. Ryan. Aljo, tulad nga ng nakikita mo dito sa aking likuran na magkakasama ng nakaburol dito sa funeral homes na ito nating kinaroroonan, yung tatlong mangingisda na namatay nga matapos na salpukin yung kanilang fishing boat ng isang foreign vessel dyan sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Mula sa bayan ng Infanta sa Pangasinan, ibinahe yung mga biktima para makapiling ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Barangay Calapandayan. Mga yakap mula sa kanilang mahal sa buhay ang sumalubong sa tatlong mangingisda na namatay matapos mabangga ng foreign commercial vessel ang kanilang fishing boat sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Nananangis ang mga kaanak kasama si Nanay Mercedes na namatayan ng asawa, ang 63 taong gulang na si Benedicto Olandria. Isa siya sa tatlong namatay. Itong laot nilang to, inaasahan namin nga na pag-uwi, siyempre may paggagastos. Ganyan naman po umano sa amin. Yun ang balita, namatay naman. Sa October 5 sana inaasahan ang pag-uwi ng grupo nila Tatay Benedicto. Pero imbes na mga nakakahong isda, 3 sa 14 na mangingisda na ang wala ng buhay at nakakahon. Kailangan po namin makahingi ng tulong sa inyo. Lalo na po yung pagpapalibot sa asawa ko. Hindi ko po alam sa matilili. Dapat na araw lang pong pagitan. Lilibig na siya. Maaari lang po tulungan niyo kami para may panggastos po kami. Siya lang po inaasahan namin na maghanap buhay dito. Kaya kahit na may edad na po, naghahanap buhay pa. Nalaman lang daw ni Nanay Mercedes ang nangyari sa kanyang asawa sa pamamagitan ng Facebook. Nasabi ko doon sa anak ko na wala na si papa mo. Nabangga daw yata ng barko. Sabi ko, isa raw yata, isa sa nawala. Sabi ko, mamaya, totoo nga po, dumating yung 2 anak ko. Yun na po ang balita. Iyakan na po kami kasi inuwi kami dito ng anak ko. Si Johnny, isa sa nakaligtas sa insidente. Inakalang katapusan na niya nang banggain sila ng dambuhalang barko. Yung pagkalubog, pagtao po ng bangka, yung sumisid kami pa para makalabas nga po ma'am. Ay ako, tumalsik pa ako. Pag lubog ng bangka, tumalsik pa ako eh. Yung mga kasama ko, na nasa loob ng kamarote, yung 2, nakasisid din palabas. Bago yung pan nga, yung 3 po. Yun ang pan. Yung isa lumabas, patay na yung isa matanda. Sa kwento ng mga mangingisda, alas 4:20 ng umaga noong Oktubre 2, nakaangkla sa laot ang FFB Darin. Sakay nito ang 6 na mangingisda, kasama na ang kanilang kapitan, habang ang 8 mangingisda sakay naman ng kanilang maliliit na bangka. Nagkanya-kanya munang maglayag sa iba't ibang lokasyon. Masama raw noon ang panahon, kaya hindi nakita o napansin ng mga naiwang mangingisda ang isang malaking foreign vessel, hanggang sa tumaob na ang bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Nangyari ang banggaan 85 nautical miles northwest of Bajo de Masinloc. Hindi agad sila nasaklolohan ng mga kasamang mangingisda dahil na rin sa sama ng panahon. Bandang alas 8 ng umaga, nakabalik sa kanilang malaking bangka ang pumalaot na 8 mangingisda. Pero tumaob na bangka na ang kanilang naabutan. Sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, napag-alamang crude oil tanker na may pangalang Pacific Ana na isang Marshall Island registered vessel ang nakabangga sa Filipino fishing boat. 3 ang kumpirmadong patay, kabilang na ang kapitan ng bangka. Nahirapan daw po sila kasi nakulong sila doon sa mismong bodega. Yung nila, anong tawag doon? Kamarote. Nakulong po sila doon. May mga, siniminto nga po sila eh. Dahil mga basag yung mga ganito nila, oh. Tinawag dito sa akin kung papayag daw ako isiminto sila. Sabi ko naman po kung anong pwedeng gawin para maiuwi lang sila dito, para mailibing ng maayos. Sige po kako, gawin nyo. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ikinabigla at ikinalungkot ang insidente
Sabi ng Pangulo, gagawin ang lahat ng pamahalaan upang matukoy at mapanagot ang nakabangga sa mga mangingisdang Pinoy. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang publiko na hayaan na munang makapag-imbestiga at iwasan ang anumang espekulasyon. Tiniyak din ng punong ehekutibo ang tulong sa mga mangingisda. Ang Department of Foreign Affairs nagpaabot na rin ang pakikiramay sa pamilya ng mga mangingisda. Aljo, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy na yung pagdating ng mga kaanak ng mga mangingisda na namatay nga sa insidente na yan para magbigay ng kanilang huling respeto sa kanilang mga kaanak sa buhay. Ang problema, Aljo, dobling sakit yung kanilang nararamdaman ngayon dahil closed casket na yung ginawa doon sa mga biktima dahil sa laki ng pinsala na kanilang tinamo doon sa nangyaring disgrasya or insidente, Aljo. Nagpunta na rin dito kanina yung alkalde ng Subic, Zambales at nangako ng agarang tulong, financial at kung ano pang mga pangailangan sa mga biktima ng insidente na yan. Habang yung Marine Casualty Investigation naman, Aljo, ng Philippine Coast Guard ay nagtungo na dyan sa Infanta, Pangasinan para magsagawa ng malalimang investigasyon. Aljo. Ryan, may tanong ko lang, may ilaw ba ang kanilang bangka sa mga oras na yon? Well, madilim yan. May ilaw ba na makikita kaagad ng commercial vessel na yun, yung dambuhalang barkong dumaan sa kanila? Alam naman natin, pag may mga ganong kalaking barko, meron niyang radar. Makikita kaagad yan kung may mga barko sa paligid. At nakita ba nila kung may pangalan o may flag ba yung commercial vessel na bumangga sa kanila at hindi man lang tumigil matapos ang naturang insidente para sila ay tulungan o i-salvage man lang sila? Well, Aljo, unahin natin yung unang tanong mo kung may ilaw. Ang sinasabi ng account ng ilang survivors dito, kumpleto naman, may ilaw, kapwa din may radar. Basically, yung malaking barko, may radar din yun, Aljo. Ang isa, or yung ilang factors na kinukonsidera, base na rin sa account ng mga survivors, ay dahil dun sa medyo madilim nga yung paligid at idagdag mo pa yung sama ng panahon, Aljo. Tinanong din natin kanina yung isang nakausap natin na survivor dito sa insidente na ito kung nakita nila yung marka or flag man lang doon sa barko. Pero ang natatandaan lang nila, Aljo, yung taas ng barko na halos kasintaas daw ng poste ng kuryente. Actually, Aljo, matapos daw sila sagasaan ng barko na yon, sinubukan pa ng ilang survivors na flashlightan yung barko pero so far no avail. Ang kanila lang natatandaan, Aljo, ang kulay ng barko na kulay red. Yun lamang yung huling tumatak sa kanilang isipan matapos yung insidente. Aljo. Sana ay mabigyan sila ng hustisya, lalong na matulungan din ng pamahalaan ang mga naiuwang pamilya ng mga namatay. Nakikiramay tayo. Maraming salamat, Ryan Lesigas.